Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 14, 2025. Pag-usapan po natin ito pong si Senator Ronald De La Rosa na ngayon po ay panay absent sa sesyon ng Senado. Alam naman siguro natin at hindi na ito makaikakaila ng kanyang kampo na kaya marahil siya ay absent lagi sa sesyon ng Senado ay dahil umiiwas po ito sa posibleng pag-aresto. No? Kasi may rumors po na ang ICC ay naglabas na po di umano ng warrant of arrest laban sa kanya. Wala namang kumpirmasyon dito ang ICC at ang ating gobyerno pero ito po ay pinaninindigan ng ating ombudsman na si Boyeng Remulla na meron po siyang unofficial copy ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Dahil po dyan, simula nga po nung pumutok ito sa harapan ng publiko hindi na po makita itong si Bato. Pero yesterday, mukhang nagparamdam po ito sa public dahil ito po'y pumunta sa kanyang spiritual advisor. Ang tanong ngayon mga tol, kakasihan kaya ng Holy Spirit itong si Ronald De La Rosa? Sinabi niya kasi noon sa ilang mga pagkakataon na lagi siyang nakakasihan ng Holy Spirit. Sa pagkakataong ito, gagabayan kaya siya ng Holy Spirit? Pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng paglabas niya o pagpaparamdam niya sa harapan ng publiko kahapon. Sa gitna ng mailap na pagpapakita sa publiko, may post si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama ang isang Santo Niño. Sa harap pa rin yan ng balitang may arrest warrant na ang ICC laban. Wow, talagang makajos pala itong si Senator De La Rosa, no? Pero alam nyo mga tol, sa totoo lang, mawalang galang na po sa mga makajos. Pero pagka makajos ang tao, parang natatakot na ako eh. Ang dami ko na kasing mga na-encounter na mga makajos pero yung pamumuhay nila taliwas naman doon sa mga nababasa ko sa Biblia eh. Anyway, side comment ko lamang yon. Ewan ko naman itong kay Ronald De La Rosa. Sa kanya dahil sa kanyang papel sa madugong war on drugs. Narito ang agenda report ni Hannah T. Speak ngayon sa spiritual advice si Senator Bato de la Rosa. 5 araw matapos lumabas ang balita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya, lumitaw si De La Rosa online. Isa sa kanyang latest posts ang personal encounter kay Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church ng Cebu. Sa panahon daw ngayon, kailangan niya ng gabay ng kanyang spiritual advisor. Sa isa pang hiwalay na post, hawak niya naman ang replika ng Santo Niño na anyay kapareho niya ng kaarawan. Si De La Rosa ang nooy PNP chief sa kampanya kontra droga. Thou shall not kill, sabi ng Biblia. Pero alam naman natin na mismong si Senator Ronald De La Rosa ang nagsabi na kung mabibigyan ng ikalawang pagkakataon, gagawin niyang muli. Alam na natin kung ano yon na ang dami nang lalaban. At sa panlalaban na yan, thousands ng ating mga kababayang Pilipino ang napatay. Paano kaya yon ibabangga sa kanyang pagiging spirit, anong tawag doon, relihiyoso, no? Or spiritual minded person ngayon. Kaya I just wonder kung kakasihan ba talaga siya ng Holy Spirit eh. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa kustodiya na ng ICC. Hindi pa tukoy kung nasan ngayon ang senador. Pero una na siyang dinepensahan ng kapwa minority member na si Senadora Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan at pinagsasabi nila na may balita na mayroong warrant na narinig nila na may kopya na hindi maipakita pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano ba kalokohan yan? Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang interview na ang kopyang nakuha ng kapatid niya na warrant ay mula sa isang third source. Anya, mukhang opisyal ito at as far as we're concerned at basta nasa security apparatus, dapat actionable document daw ito. Hindi nagkomento ang kalihim sa kung paano iimplementa ng PNP ang warrant sakaling totoo ito at wala pa raw silang natatanggap na red notice. Matatandaang may naging papel ang ahensya sa pag-aresto kay Duterte nitong Marso. Naniniwala ang ilan sa Senate minority na dapat lokal na korte at hindi ICC ang manaig sakaling totoo ang warrant laban kay De La Rosa. Base sa impormasyon ng ICC hinggil sa kaso ni Duterte na crimes against humanity, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang.
Pero hindi nila binanggit kung sino-sino ang mga ito. May chain of command daw ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay na ayon sa ilang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang namatay. Sa huling monitoring, hindi pa kinukumpirma ng ICC ang warrant laban kay De La Rosa. Ngayon mga tol, ang sinasabi ng kampo ni De La Rosa kasama ng mga Duterte at supporters nito, hindi daw po tama yung naging kaparaanan ng gobyerno na isurrender si Rodrigo Duterte. And syempre, consequently, hindi rin tama na isurrender kung sakali itong si Ronald De La Rosa. Pero yun po yung claim nila. Yun po yung kanilang legal opinion sa mga abogado na nagtatanggol dito kay Ronald De La Rosa. Sa parte naman ng gobyerno at ng mga sumusuporta dito, naninindigan na meron pong pinapanghawakang batas, yung Republic Act 9851, kung saan merong dalawang kaparaanan ang estado na kung sakaling ang isang individual ay nakalabag partikular sa probisyon ng Rome Statute na umiiral sa International Criminal Court ay pwedeng maging extradition or surrender. Pero syempre sa parte natin dahil kasalanan ni Rodrigo Duterte na baklasin ang membership po natin sa ICC, nawala po yung option na yan na ang pinaka-option kasi kapag i-extradite yung due process na sinasabi nila, kine-claim nila na nakalagay daw po sa Rome Statute na kinakailangang dumaan sa local court, alamin kung ano ang legal na basihan ng pag-aresto. Pero sabi nga ng mga abogadong nagpapaliwanag po dito, tatlong katanungan lang naman ang simpleng dapat sagutin. Yung naaresto ba na isusurrender or i-extradite ay siya talaga yon? Ibig sabihin kung si Juan de la Cruz, siya yung nakalagay dun sa warrant of arrest. Pangalawa, yung pagkaka-aresto ba sa kanya ay legal, no? At ikatlo, syempre, may mga nalabag ba na karapatan yung inaresto? Kapag ang sagot po doon ay pabor para sa naaresto, hindi siya maite-turn over. Pero kung hindi pabor, katulad nung nangyari kay Rodrigo Duterte, siya talaga yung inaresto, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan, walang nilabag na karapatan, at naaayon sa batas, dala siya sa Hague, Netherlands. At tingin natin, ganun din yung mangyayari dito kay Senator Ronald De La Rosa. Kaya ngayon, kahit rumors pa lamang, ang warrant of arrest na ito ay umaaksyon na ng legal ang kampo ni De La Rosa sa pangunguna ng kanyang may bahay. Sila po ay nagsumiti kaagad ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan kung sakasakaling merong warrant of arrest ang International Criminal Court. Humingi si Senador Bato de la Rosa ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hiniling din niyang utusan ng ombudsman na isumite ang ibinunyag nitong arrest warrant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi ba nagpakita sa Senado ngayong araw, nag-post naman ng mga larawan sa kanyang social media account si Senador Bato de la Rosa. Kuha ang mga larawan sa Cebu kung saan makikitang may hawak siyang imahen ng Santo Niño at may larawan din kasama si Father Crescentiano Ubod ng Compostela Parish Church sa Compostela, Cebu. Hindi malinaw kung kailan kuha ang mga larawan, pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing warrant of arrest at maging ng umunay red notice at surrender request laban dito. Sa isang very urgent manifestation na isinampa kahapon, hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob ng 72 hours ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs ng sinumpaang written certification na magko-confirm or deny sa nasabing warrant o kaya'y note verbal o anumang komunikasyon kaugnay nito. Nais din nilang pigilan ng kataas-taasang hukuman ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa ICC sa pamamagitan ng diplomatic o law enforcement channels. Binanggit nila ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa radio program nito na meron ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Anila, naging imminent and real daw ang arrest ni De La Rosa.
May kaugnayan ito sa naunang petisyon ni De La Rosa at dating Pangulong Duterte sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality at legality ng pag-aresto kay Duterte gayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kaya pangalan din nila ang nakasulat na petitioner sa manifestation. Posible umanong gawing muli ng executive agencies ng gobyerno ang hakbang nito noong Marso nang arestuin si dating Pangulong Duterte. Ngayong araw naman, isa pang very urgent motion ang ifinail ng kampo na humihiling na utusan ng Korte Suprema si Remulla na isumite ang ICC arrest warrant at pagpaliwanagin ito kung paano niya nakuha ito. May affidavit din daw ang asawa ni De La Rosa na nagdulot umano ang pahayag ni Remulla ng takot, monitoring at pag-aalinlangan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Remulla. Yan po yung mga kaakibat na impormasyon sa kasalukuyan, ano? Pero ako po, syempre, suportado natin ng gobyerno. Kung merong warrant of arrest itong si Bato de la Rosa, naniniwala ako na dapat ipatupad po ito ng ating gobyerno sa bisa po ng probisyon sa ilalim ng Republic Act 9851 at hindi po sa pamamagitan ng extradition kung hindi sa pamamagitan ng surrender. Sapagkat napakasimple lang naman, ang ICC ay isang international tribunal at ito po ay hindi estado. Ito po ay dapat galangin ng ating gobyerno, hindi dahil tayo miyembro na nito, kung hindi ang ating obligasyon sa iba pong mga bansa na maaaring magkaroon po ng epekto kapag hindi po natin sinunod ang isang legal na proseso katulad po ng pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC. At dahil nga po sa batas na Republic Act 9851, sa tingin ko wala pong hadlang para po ipatupad ng ating gobyerno ang napipintong pag-aresto dito kay Ronald De La Rosa. Sa mga pahayag kasi nito pong si dating Senador Antonio Trillanes, mukhang na-preempt ni Ombudsman Boying Remulla yung impormasyon na ibinahagi ng huli. Ng una na si Trillanes, na the latest na maaaring lumabas ang warrant of arrest laban kay De La Rosa ay sa first quarter ng 2026. At kasama po dyan si Senator Bongo. Pero unfortunately, hindi po kasama di umano si Vice President Sara Duterte and mukhang mahihirapan ding labasan ng warrant of arrest ang dating Chief PNP na si Oscar Albayalde. Ganun pa man, hindi naman siguro magsasalita ito pong si Ombudsman Boying Remulla kung wala po siyang pinaguhugutan na ebidensya. Kaya aabangan po natin ang mga susunod na kabanata hinggil po dyan at hanggang dito na lamang, magkita-kita tayo later sa hearing ng Blue Ribbon Committee kung saan merong pasabog na mangyayari. Merong testigo na lilitaw at magsasalita daw po ito ng mga pangalan kaakibat ng mga ebidensya. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po. Lagi nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.